kaharian ng sinaunang Gresya, kung saan naglalakbay ang mga alamat ng mga bayani at mga Diyos sa buhay ng mga mortal, may isang mandirigmang walang kapantay, si Achilles. Ang kanyang pangalan ay humahalimuyak sa pamamagitan ng mga panahon, isinasambit ng may paghanga ng mga bardo at mandirigma. Ito ang kwento ng isang lalaking ang alamat ay sumalungat sa hangganan ng kahalintulad, isang lalaking ang kapalaran ay nakabuklod sa mga kapritsyo ng mga Diyos at sa nag-aalimpuyong kaguluhan ng digmaan. Sa pagsilang niya, si Achilles ay nagmistulang lumabas sa mundo na may awa ng kapalaran na yumakap sa kanyang pagkatao. Isinilang kay Thetis, isang nimpa ng dagat, at kay Peleus, isang mortal na hari, siya ay tinadhana sa karangalan. Ipinahayag ni Calchas, ang manghuhula, na ang bata, pinagpala ng kambal na dugo ng Diyos at ng mortal, ay magiging isang lakas na dapat katakutan, ang isang mandirigma na ang pangalan ay babalik-balikan hanggang sa kawalang hanggan. Simula pa lamang ng kanyang pagkabata, ang batang Achilles ay daladala na ng mga bulong ng hula. Bilang isang batang mandirigma, pinamunuan at ipinamalas niya ang kakaibang pagiging mabilis at lakas na higit na umaalis sa kanyang mga kapantay. Ang kanyang diwa ay nagliliyab sa walang tigil na pagnanais para sa karangalan at tapang, mga katangiang magpapanyari sa kanyang landas patungo sa kawalang hanggan. Habang siya ay lumalaki, tinuruan si Achilles ng kanyang guro na si Chiron, isang marunong at pinapahalagahan na guro sa mga mortal at mga Diyos. Sa ilalim ng patnubay ni Chiron, pinahusay niya ang kanyang kasanayan sa pakikidigma, pinangunahan ang sining ng digmaan, at natutunan ang mga prinsipyo ng karangalan na magtatakda sa kanyang buhay. Ang pag-angat ni Achilles patungo sa karangalan ay mabilis. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng tapang. Ang kanyang kamay ng espada ay naging simbolo ng kagustuhan ng mga Diyos. Ang mga kuwento ng kanyang mga tagumpay sa digmaan ay kumalat sa malawak mula sa mga palasyo ng mga hari hanggang sa pinakamalit na nayon. Ang kanyang mga gawa sa digmaan ay nagpakalat. Walang makatapat sa lakas ng laban ni Achilles, ang kanyang galit na walang katapusan. Gayunpaman, sa kanyang kapusukan at kalungkutan, hindi niya nabasa ang kanyang sakong, ang natitirang hindi maprotektahang puwang. Hinawakan ni Achilles ang kanyang kahalintulad na inalay ng kanyang ina at naging tanglaw siya ng pag-asa para sa mga Griego sa panahon ng digmaang Troyano. Ang kanyang puot sa digmaan ay hindi matutumbasan. Ang kanyang pagkakaroon sa laban ay nagdudulot ng takot sa mga kalaban. Pinamunuan niya ang mga Myrmidon, kanyang tapat na mandirigma na may bakal na kalooban, nagtutulak ng walang takot sa gitna ng labanan, iniwan ang 100 bangkay ng mga kaaway sa kanyang likuran. Gayunpaman, sa gitna ng gulo ng digmaan, nakabuklod ang kapalaran ni Achilles sa tagumpay at trahedya. Ang kanyang pagtatagpo kay Hector, ang marangal na prinsipe ng Troya, ay magpapabago sa takbo ng kanyang kapalaran. Kay Hector, natagpuan ni Achilles ang isang karapat-dapat na kaaway, isang lalaki na ang tapang at karangalan ay katumbas ng kanyang sarili. Ang kanilang pag-ibig sa labanan ay isang dakilang pagsubok, isang banggaan ng 2 puwersang tadhana upang magtakda ng kahihinatnan ng digmaan. Ang sigaw ng kanilang labanan ay umalingaw-ngaw sa mga panahon, isang patotoo sa tapang at husay ng 2 mandirigma. Ngunit ang kapalaran, wari, ay nakabuklod na ng landas ni Achilles. Sa isang sandaling pagtatraidor na inorganisa ng mga Diyos, si Paris na tinulungan ni Apollo ay tumutok ng isang palaso na pinangungunahan ng Diyos. Dire-diretso sa mahina at nakabuklod na sakong ni Achilles. Sa dakilang sandali na iyon, ang di matitinag na mandirigma ay bumagsak. Ang dating di mamatay tao na si Achilles ay sumuko sa kanyang kadakilaan. Ang kanyang buhay ay pinatay ng traidor na saksak. Ang digmaang Troyano ay patuloy na nag-aalab, ngunit ang pagkawala ni Achilles ay isang hagok na naramdaman ng parehong panig. Ang pinakamatatag na mandirigma ay nagtapos na nagpapatupad sa hula na ipinahayag mula sa kanyang pagsilang. Sa mga kasaysayan, ang pangalan ni Achilles
ay nanatiling buhay, isang sagisag ng tapang, kapangyarihan at ng mababaw na kalikasan ng buhay ng tao. Ang kanyang kwento ay isa ng karangalan at trahedya, isang patotoo sa mga pagpapasiya ng kapalaran at sa hindi maiiwasang kapit ng kapalaran na nagbubuklod sa mga mortal at mga Diyos.